Sa ito pa tuot, maniyutan. Ay, syempre manimiya, Manaliw kayo yung maniyumot. Ay, Diyos ko, kung saan na napupunta tong voice over natin. Isang hapon, para bang naghahanap ng mga ngata yung bibig ko. Kaya ayan, pansamantala ko munang tinigil yung pagbo-voice over ko at nagpunta dito sa kusina para maghanap kung ano bang pwedeng lutuin dito para ngatain. Ano ba tong mga buti ng Nutella na to? Asuka lang pala yung laman sa loob. Bali may nakita akong nakalagay sa garapon na hubad na mani na medyo abuutan na. Pero pwede pa naman to, haluan ko na lang nung may balat. Kasi mas gusto ko yung mani na may balat kaysa yung hubad talaga. At ayan na, nakabili na ako agad sa talang ng 2 litsi. Ay, ano ba yun? Nabunak na naman yung plastic. Wala na akong nagawang tama tuwing nagpapakita ng sangkap. So yan lang po yung mga kailangan natin, mani tsaka bawang na 3 ulo kasi isasanglil lang natin ito. May napapanood kasi akong mga nagbablog ng pritong mani guys. Tapos ang daming bawang na nilalagay. Diyos ko, takam na takam talaga ako. Kaya matagal-tagal ko na rin talagang plano magluto nito. Kasi kung bibili ka pa, mabibitin ka lang. Yung 20 pesos mo yata nasa 20 peraso lang din na mani. Tapos isang bawang lang kaya magluto na lang ako, bi. Nilinisan ko muna yung nabili kong mani na may balat. Tinanggal ko yung mga kulubot na. Tapos minsan may mga bulok pa yan. Yun bang parang hilaw pa tapos hinarvest na gano'n. Hindi pa masyadong matured ba? Yun kasi yung parang maasngal kapag nakain mo. Diba? Parang nakakawalang gana kasi kapag ang sarap ng kain mo ng mani tapos bigla kang may nakagat na iba yung lasa. After ko mapalinan yung mani na may balyat, sinimulan ko naman ng mag-slice nitong mga bawang na nabalatan ko na, di ko na pinakita. Ang pag-slice lang dapat dyan ay manipis para mabilis matusta at mag-crunchy. Kasi kung kinapalan mo yung paghiwa sa bawang, Diyos ko, sunog na yung mani mo. Yung bawang mo di pa nagbabrown. Okay na yan, natapos ko rin after 24 years. Kunti lang pala yung 3 ulo ng bawang, no? Dapat ginawa ko na lang 5. Gusto ko kasi yung ang dami kong bawang na nakikita kesa mani. Ngayon, simulan na natin ang pagsasanglil sa mantika. Kailangan ng maraming mantika. Huwag kang mahinayang kasi magagamit pa yan. Hindi naman yan madudumihan masyado. Pag uminit na yung mantika, kahit hindi pa masyadong kumukulo, walang problema dyan. Hinaan mo na yung apoy, tapos ilaglag mo na yung mga mani. Walang problema dyan kasi di man yan isda na dumidikit sa kawali. Nilaglag ko na yung maning hubad. Sinunod ko na rin agad-agad yung maning may balyat. Tapos yung maning buhay, yung bawang. Agad-agad din yan. So, ibig sabihin parang sabay-sabay ko lang silang nilaglag lahat. Nilagyan ko din pala ng silyeng laboyo, optional. So, ganun lang yun. Okay na yan. Halu-haluin mo lang hanggang sa matusta yung bawang. Sa mahinang apoy, ha? Take note, mahina yung apoy dapat. Parang ganyan, wag na wag mong lalakasan. Kasi pag nilakasan mo yan, masusunog agad yung mani mo. Yung bawang hindi pa nagkikrispy. Gusto mo bang kumain ng sunog na mani? Siyempre hindi, diba? Pero ako nakakain na ako ng maitim. Pero di man mapait, maalat-alat lang. Bali yung bawang po dito, yung magiging basihan ko kung luto na ba o hindi pa. Kaya nga manipis yung hiwa ko para mabilis siyang matusta. Mabilis lang din kasi maluto yung mani. Actually, mas madaling masunog yan kaysa doon sa bawang. Kaya manipis talaga yung pagkakahiwa ko doon sa bawang para sumabay sila sa agos ng buhay. Kung medyo kinakabahan ka naman dito sa way ng pagluto ko, baka masunog na yung mani hindi pa tostado yung bawang mo. Pwede mo namang itusta separately yung bawang para at least mas matutukan mo sila pareho. Nung ganyan na yung kulay ng bawang, medyo dark na golden brown ganon. Hindi pa yan masyadong crispy, parang dumidikit-dikit pa nga doon sa pinanghahalo mo. Pero okay na yan, luto na. Kasi kapag hinango mo yan tapos lumamig na, doon yan magka-crunchy or crispy. Ganon din doon sa mga mani, kapag lumamig na yan, magiging crunchy na. Kaya wag mo munang titikman kapag mainit pa kasi hindi mo talaga ma-appreciate. Parang makunat na ewan kapag kinagat mo. Dumidikit sa ngipin ba, ganon. At ayan, after 87 years, nahango ko din lahat. Nahirapan ako kasi. Itong nabili kong strainer, ayaw makuha hanggang doon sa ilalim kasi tignan nyo, may sungay siya. Nahaharang niya tuloy. Palalamigin ko muna to baka kasi mapaso ako kapag dinilaan ko. Habang pinapalamig, nilagyan ko na ng asin. Iodized salt sana, kaso di man uso sa amin. Kaya itong sea salt ba to o rock salt man? Alam ko pwede rin to lagyan ng betchin kung gusto mo. Pero okay na ako sa asin lang. Yun lamang po ang ginawa ko para maluto ang mani na ito. Para sa mga nagtatanong dyan, huwag niyong kalimutang mag-check out nitong tumbler, ha? Maganda to. Ano yun? Gusto mo rin? Wait lang. Lagyan kita dito sa mangkok. Ayan, madami na yan. Di mo yan mabibili sa halagang 50 ba? Yun lamang po. Please follow me for more enthusiasm and magnanimous. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Nilagay ko sa garapa na may takip para dito na lang ako kukuha. O siya, sige na at mag-voice over pa ako habang kumakain itong mani.